bank manager, pinunit ang checking 45,000 dolyar ng isang teenager, hindi alam na CEO ng malaking kumpanya ang ina ng bata. Ang matalim na tunog ng pinupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bangko, sapat para mapalingon ng mga tao. Kakatapos lang punitin ni Richard Flores, ang manager ng elite branch ng First National Bank, ang isang checking nagkakahalaga ng 45,000 dolyar sa harap ng isang dalagitang babae. Sa mayabang na kilos, itinapon niya ang mga piraso ng tseke sa basurahan na parang wala lang. Akala mo ba ipinanganak akong kahapon? Pangungutya niya habang inaayos ang kanyang mamahaling Italianong kurbata. Isang batang tulad mo, dala-dala ang checking ganito kalaki, malinaw na peke. Hindi natinag si Josefine Mendoza, 16 na taong gulang. Nanatiling kalmado ang kanyang malalim na kayumangging mga mata, kabaligtaran ng pambabastos sa kanya. Ilang beses na niyang nakita ang ganoong tingin. Pero may kakaiba sa araw na iyon, malapit nang magbago ang lahat. Sa malinaw at matatag na tinig, sumagot si Josephine, "Ginoong Flores, ang checking iyan ay pambayad sa aking matrikula sa Harvard." Galing ito sa Stevens Academic Foundation. Napakurap ang receptionist sa tabi, hindi niya inaasahan ang kumpiyansa ng bata. Napahalakak si Richard ng malakas, nakatawag ng pansin ng ibang customer. "Harvard? Ikaw? Pakinggan mo to, iha. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung papel na yan. Pero mas mabuting umalis ka na bago ko tawagin ang security at ang pulis." Ang hindi alam ni Richard, 3 linggo pa lang ang nakakalipas, gumawa ng kasaysayan si Josephine. Siya ang pinakabatang estudyanteng tinanggap sa pre-med program ng Harvard. May buong scholarship. Isang karangalang ibinibigay lang sa 5 estudyante bawat taon sa buong bansa. Totoo, ang checking pinunit niya. Mismong Harvard ang nagpadala para sa bayarin. Huminga ng malalim si Josephine at inalala ang sinabi ng kanyang ina. "Anak, darating ang araw na hahamakin ka dahil sa kulay ng iyong balat. Kapag dumating ang araw na iyon, manatili kang kalmado. Lalabas din ang katotohanan." Pinanood niya si Richard habang kinukunan ng larawan ng pinunit na tseke, malamang para pagtawanan kasama ng mga katrabaho. Wala siyang kamalay-malay na nakatala sa CCTV ang bawat sandali ng kanyang diskriminasyon. "Pwede po bang makahingi ng kopya ng CCTV report?" Tanong ni Josephine, kalmado pa rin. "Report?" Natatawang tugon ni Richard. "Para saan? Para makita ng nanay mong tagalinis na hindi gumana ang scam mo?" May nagbago sa mga mata ni Josephine. Hindi galit, mas malamig, determinasyon. "Hindi tagalinis ang nanay ko, Ginoong Flores," anya. "Pero kahit ganun pa man, karapat-dapat pa rin akong igalang." Ikiniling ni Richard ang mga mata at suminyas sa guwardya. "Palabasin siya. At kung babalik pa siya, huwag niyo nang papasukin." Habang papalabas si Josephine, agad siyang nag-text sa kanyang ina. "Makailangan nating mag-usap. Yung sinabi mong posibleng mangyari, nangyari na. Pero maling tao ang ginulo nila." Huminto siya sa labas ng gusali, nakatingin sa salaming harapan ng mataas na bangko na kumikislap sa sinag ng araw. Akala ng iba, talunan siya. Pero kung titingnan mong mabuti, may makikita kang kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi iyon lungkot, kundi tahimik na lakas ng isang taong binigyan ng sapat na dahilan para lumaban, at hindi iyon nakita ng kanyang kalaban. Kinagabihan, isang emergency meeting ang ikinakasa na magpapabago ng buhay ni Richard Flores. Yayanigin nito ang mismong pundasyon ng bangko. Dahil sa buhay, may mga linyang hindi dapat tawirin, at ang mapahiya ang maling anak ay isa na roon. Gusto mong malaman kung paano ang isang kawalang katarungan ay maaaring magdulot ng makapangyarihang pagbabago? Huwag kalimutang mag-subscribe dahil nagsisimula pa lang ang kwentong ito.
2 oras ang lumipas, nagtatawanan pa rin si Richard sa staff lounge. Ipinagmamalaki pa niya ang larawan ng pinunit na tseke sa mga katrabaho. Sana nakita niyo yung mukha niya nang sinabi kong tatawagan ko ang pulis. Ani niya habang humihigop ng 3 tasa ng kape. Talagang akala ng mga batang tumaluloko nila tayo gamit ang peking tseke. Ngunit habang siya ay nagbibiro sa ibaba, may seryosong nangyayari sa 3 palapag. Si Rosemary Aquino, CEO ng First National Bank, ay kakakatanggap lang ng tawag. Sa kabilang linya ay isang malamig ngunit matatag na tinig. Miss Aquino, ngayong araw, pinahiya ng branch manager niyo ang anak ko. Kailangan ko po kayong makausap agad. Samantala, naglalakad si Josephine sa lungsod, sunod-sunod ang vibrate ng kanyang telepono. Tumatawag ang kanyang Harvard advisor, si Professor Janet Flores, kakatawang pareho ng apelyido ng lalaking pumunit sa cheque niya. Josephine, hindi namin maproseso ang enrollment mo, sabi ng profesor. Tinanggihan ng bangko ang bayad. Anong nangyari? Kalma pa rin ang sagot ni Josephine. May maliit na hindi pagkakaunawaan, Professor, pero huwag kayong mag-alala, malulutas ito agad. Sanay siyang manatiling kalmado kahit may tensyon. Sa edad na 8, nang kwestiyonin ng ibang magulang sa pribadong paaralan kung bakit siya may scholarship, narinig niya ang ina na nagsabing, "Anak, tandaan mo, susubukan kang maliitin ng iba, pero ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng matinding pressure." Sa 12 taong gulang, nang pagdudahan ng guro ang kanyang perfect chemistry scores, mas lalo siyang nagsikap at nanalo sa state science competition. Sa 14, nang sabihing imposible siyang makapasok sa Harvard, hindi siya nakipagtalo. Nagdoble kayod siya at naging pinakabatang tinanggap sa pre-med program. Ngayon, sa edad na 16, ito na ang pinakamabigat niyang hamon. Sa bangko, nagtatawanan pa rin si Richard, wala pa rin kamalay-malay na nagsimula na ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang pinaka-ironikong sandali nang humingi si Josephine ng security report. Ginaya ni Richard si Josephine gamit ang matinis at pinalabis na boses na para bang isa siyang mahalagang tao na may karapatang humingi ng opisyal na dokumento. Malapit sa kanila si Maricel, ang receptionist na nakasaksi sa buong insidente, ay napakunot noo. "Sigurado ka bang peke yung tseke?" tanong niya. May alinlangan sa tinig. 20 taon ko nang ginagawa to, sagot ni Richard, matalas ang tono. Alam ko agad kung peke, isa lang siyang batang nanlalamang sa sistema. Ang hindi alam ni Richard, lihim na isinulat ni Maricel ang incident report number at eksaktong oras ng pangyayari. May kakaiba sa kilos ni Josephine, isang bagay na tumimo sa kanyang damdamin. Pakiramdam niya hindi pa tapos ang kwento. Tahimik na paghahanda. Sa ilang kalyeng layo, nasa isang tahimik na cafe si Josephine, nakaharap sa laptop. Mabilis ang kilos ng kanyang mga daliri habang sinusulat ang email sa Stevens Academic Foundation. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari at maayos na humiling ng kapalit na tseke. Ngunit ngayon, may dagdag siyang pakiusap. Mangyaring isama ang opisyal na sulat ng pagpapatunay at ipadala ito direkta sa presidente ng bangko. Alam niyang magpapakasaya muna si Richard at ayos lang sa kanya. Hayaan siyang magdiwang sa maling tagumpay dahil ang susunod na mangyayari ay gigiba sa ilusyon niyang iyon. Ang kapayapaan bago ang bagyo, 6:00 ng gabi, masayang lumabas si Richard sa bangko habang pumipito. Nagpost pa siya sa Instagram ng larawang may caption, "Isa na namang araw ng pagbabantay laban sa panlilinlang." Laging alerto, hindi niya alam na ang larawang ito ang magiging pangunahing ebidensya laban sa kanya sa loob lamang ng 48 oras. Samantala, 6:30 ng gabi ay nakauwi na si Josephine. Isang simpleng 2 palapag na bahay sa mapayapang subdivision. Pero kung tititigan mo ng maigi, may mga palatandaang hindi ito ordinaryo.
Maayos ang landscape ng hardin, may modernong security system at sa garahe ay may 3 kotse. Isa rito ay Tesla Model S na ginagamit lang ng kanyang ina sa mga VIP meetings. "Kumusta ang araw mo, anak?" tanong ng ina habang abala sa mga papel sa lamesa. Lumapit si Josephine, hinalikan siya sa noo at sinabi, "Sabi mo nga darating ang araw na kailangang panindigan ko ang sarili ko. Ngayon ko yon naranasan." Tumigil ang ina sa ginagawa at tumingin sa anak. Sa unang pagkakataon ngayong araw, nakita ni Josephine ang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Hindi galit, kundi kapangyarihan. "Anak," malamig ngunit matatag ang boses ng ina, "may mga natututo sa madaling paraan. Yung iba, kailangan ng mas mabigat na leksyon." At mukhang si Mr. Richard Flores ay malapit nang tumanggap ng pinakamahal na leksyon sa buhay niya. Ina at anak, tahimik na mandirigma. Habang mahimbing ang tulog ni Richard, nangangarap ng promosyon at papuri, may 2 babaeng gising pa, tahimik na nagtatrabaho. Si Josephine, maingat na nagsusulat ng mga email, nag-iipon ng ebidensya parang bihasang legal assistant. At ang kanyang ina nasa kabilang linya ng telepono, nakikipag-usap sa mga taong may kapangyarihan, nag-aayos ng mga pulong na magsisimula bago pa sumikat ang araw. Bawat pang-iinsulto ni Richard ay mas nagpatibay sa loob ni Josephine, isang apoy na minana niya sa kanyang ina. Hinubog ng karanasan, pinalakas ng tibay ng loob. Ang hindi alam ni Richard, sa bawat ngiti niyang mapanlibak, isa-isa na niyang isinulat ang kanyang sariling pagbagsak. Ang umagang hindi niya malilimutan. Kinabukasan, nakangiti si Richard nang pumasok sa bangko. Pinakamasaya niya sa linggong iyon. Ipinakita pa niya sa asawa ang pinrint na larawan ng pinunit na tseke habang nag-aalmusal. "Dapat nakita mo mukha niya nang sabihin kong tatawag ako ng pulis. Akala talaga nila maluloko nila tayo. Ang hindi niya alam, ilang bloke lang ang layo, ang tagalinis na tinawag niyang walang kwenta ay nasa isang malaking private boardroom. Ang silid ay nasa pinakataas na palapag ng Mendoza Tech Solutions. Malawak, puno ng mamahaling kasangkapan at high-tech. Ang babaeng iyon, si Angelina Mendoza, ina ni Josephine, hindi lang siya basta-basta. Siya ang founder at CEO ng isa sa mga nangungunang kumpanya sa educational technology sa bansa na may halagang 340 milyon. Isang imperyong itinayo niya mag-isa bilang single mom simula edad 26. At ngayon, sa edad 42, gagamitin niya ang lahat ng kaalaman sa negosyo upang ilantad ang lalaking nagpahiya sa kanyang anak. Oras ng paghihiganti na may elegansya. "Mom," ani Josephine habang pumapasok sa executive room na may dalang 2 kape, "may kumpirmasyon na galing sa Harvard. Ipapadala nila ang duplicate check direkta sa bank president. May kalakip na opisyal na sulat." Ngumiti si Angelina ng bahagya, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. "Ayos," sagot niya habang marahang isinara ang folder ng legal documents. "Yung meeting kay Rosemary Chin, 3:00 ng hapon ngayon. Mukhang interesado siya, lalo na nung binanggit ko na may kinalaman ito sa diskriminasyon sa mga menor de edad sa bangko." Si Rosemary Chin, CEO ng First National Bank, ay matagal nang kakilala ni Angelina. Nakilala niya ito sa isang Women in Leadership Conference 5 taon na ang nakaraan. Pero hindi alam ni Rosemary na ang consultant na si Angelina Mendoza ay siya palang nasa likod ng Mendoza Tech Solutions. Sadya niyang pinanatiling pribado ang kanyang pagkakakilanlan dahil alam niyang darating ang panahong magagamit niya ito. Ang ulan ay paparating. Habang abala ang mag-ina sa maingat na pagpaplano, si Richard naman ay masaya sa kanyang pinakamagaling na araw. 3 kliyente ang nagpuri sa kanyang galing matapos marinig ang kwento niya tungkol sa peking cheque. Si Maricel,
Tahimik na nagmamasid, hindi makapaniwalang ginawa ni Richard na tropeyo ang isang akto ng kalupitan. Pagdaan ni Richard sa front desk, muling tinanong ni Maricel, "Richard, sigurado ka bang nanloko yung bata?" Mukhang totoo ang sinabi niya. Mataas ang kilay. Sinagot ni Richard, "Maricel, kailangan mo pa talagang hasa ang instinct mo. Paulit-ulit ko nang nakikita yung style na yan. Textbook scam yan." Ngunit hindi niya napansin ang isang lalaking naka-Amerikana sa dulong bahagi ng lobby, tahimik na nagmamasid. Hindi ito customer, isa siyang taong mas may halaga. At ang bagyong babagsak kay Richard Flores ay nagsimula na. Wala pa lang siyang kamalay-malay. Ang simula ng hustisya. Si Dr. Roberto Rivera, isa sa pinakakilalang civil rights attorney ng bansa, ay kinontrata ni Angelina Mendoza isang araw pa lang ang nakararaan. Tahimik at mahinahon, pumasok siya sa bangko ng maaga kinabukasan. Palihim na kinunan ng larawan ng name tag ni Richard Flores at inirecord ang eksaktong oras ng insidente. Sa opisina ni Dr. Rivera sa downtown makalipas ang ilang oras, nakaupo sa harap niya sina Angelina at Josephine habang inilalatag niya ang legal na estratehiya. Maraming paglabag ang nakikita natin dito, panimula ni Dr. Rivera habang binabasa ang mga dokumento. May malinaw tayong ebidensya ng diskriminasyon base sa lahi, pampublikong kahihiyan ng menor de edad, sinadyang pagsira ng pribadong ari-arian, at posibleng paninirang puri. Tinapik niya ang folder na may label, Mendoza versus First National Bank. Sa CCTV footage at posibleng pahayag ng receptionist, sapat na ito para sa isang matibay na demanda. Ngunit tumagilid si Angelina, matalim ang mga mata. "Hindi lang kami narito para magdemanda, Doktor. Gusto naming may epekto ang kasong ito. Walang ibang kabataan ang dapat makaranas ng ganitong pambabastos." Sa wakas, nagsalita si Josephine, mahinahon ngunit matatag. Kailangang matutunan ni Richard Flores na may kapalit ang kanyang mga kilos. Pero hindi lang siya ang isyu rito. Kailangang managot din ang bangko at baguhin ang mga patakaran nila. Sandaling natigilan si Dr. Rivera, halatang humanga. Karamihan ng kliyente naghahanap lang ng ganti, ngunit iba ang pamilyang ito, naghahanap sila ng pagbabago. Maari kong ialok ang isang mas epektibong paraan, mungkahi niya, kumikislap ang mga mata. Paano kung bago natin ito dalhin sa korte o sa media, bigyan natin sila ng pagkakataong itama ang mali? Kusang loob, ang tawag na nagpabago sa lahat, eksaktong 2:30 ng hapon, habang kumakain ng tanghalian si Richard, tumunog ang kanyang telepono. "Mr. Flores," wika ng sekretarya ng CEO, "gusto kang makausap ni Miss Aquino ngayon na. May kinalaman ito sa isang insidente kahapon." Napakunot no si Richard. "Insidente?" Bulong niya. Isip-isip niya baka papurihan siya, baka may gantimpala pa sa pagligtas ng bangko sa isang scam. Ayos ang bihis, ayos ang kumpiyansa. Ngunit pagpasok niya sa opisina ng CEO, bigla siyang nanghina. Nasa likod ng desk si Rosemary Aquino, presidente ng First National Bank. Matigas ang ekspresyon. Sa kanyang kanan ay isang babaeng naka-blazer na navy blue. Hindi pamilyar kay Richard. Sa kaliwa, si Josephine Mendoza, napatigil ang tibok ng kanyang puso. Bagamat simpleng nakaputing blusa at maong, ang aura ni Josephine ay hindi mapapantayan. Wala na ang batang pinahiya niya kahapon. Ngayon, makapangyarihan na siyang tingnan. "Mr. Flores," wika ni Rosemary, malamig at matalim. "Umupo ka, ipaliwanag mo buot-buo ang nangyari kahapon sa batang ito." Namutla si Richard. Ako po, sumusunod lang po sa patakaran. Mukhang kahina-hinala kasi ang tseke at..." Sumabat si Josephine, matatag at kalmado. "Galing ang tseke sa Stevens Academic Foundation. Para ito sa tuition ko sa Harvard. Pre-med program. Ako ang pinakabatang estudyanteng tinanggap sa kasaysayan nila.
Itinulak ni Rosemary ang isang kumpol ng dokumento sa harap ni Richard. Mga opisyal na papeles mula sa Harvard. Totoo ang tseke, kasama ang liham mula mismo sa universidad na nagtatanong kung bakit ginanito ng bangko ang isa sa kanilang estudyante. Nanginig ang mga kamay ni Richard. Nagsisisi. Malaki ang kanyang pagkakamali, ngunit hindi pa niya alam kung gaano kalaki ito. Ang pagkakakilanlan, tumayo ang babaeng naka-blazer at inabot ang kamay kay Rosemary. Salamat sa mabilis na pagpupulong, Rosemary. Gaya ng nabanggit ko, nagiging komplikado ang ganitong mga kaso, lalo na kung hindi agad naaayos. Tiningnan siya ni Rosemary at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Angelina, gulat niyang tanong, ikaw ang ina niya? Ngumiti si Angelina, isang ngiting mahirap basahin. Nanginig si Richard, parang lumubog ang sahig sa ilalim niya. Hindi mo talaga alam kung sino ang pinahiya mo kahapon, ano? Singhal ni Rosemary kay Richard, punong-puno ng pagkadismaya. Doon lang niya lubos na naunawaan. Hindi lang siya ng hamak ng isang teenager. Ininsulto niya ang isang pamilya na may yaman, kapangyarihan at impluwensyang hindi niya kayang pantayan. At ito pa lang ang simula, ang katotohanang naitala. Kinuha ni Rosemary ang remote at binuksan ang malaking 65 pulgada na screen sa dingding. Bago tayo magpatuloy, Mr. Flores, aniya, sa tingin ko'y mahalagang mapanood mo ito. Umandar ang CCTV footage, HD ang linaw. Naroon si Richard nakangisi, pinupunit ang tseke, itinapon sa basurahan. Malinaw ang boses niya, "Girl, do you think I was born yesterday? A girl like you, with a check like that?" Namutla si Richard. Nabahiran ng pawis ang kanyang noo. Hindi ko alam na may audio, pautal niyang tugon. Lahat ng branch natin ay may full audio-visual recording sa loob ng 2 taon. Malamig na sabi ni Rosemary. At nagsisimula pa lang tayo. Tumayo si Angelina at lumapit sa bintana, tanaw ang lungsod. Pagharap niya kay Richard, matatag ang kanyang tinig. "Mr. Flores, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko ng maayos. Ako si Angelina Mendoza, founder at CEO ng Mendoza Tech Solutions." Tumigil siya sandali. "Baka narinig mo na ang kumpanya namin. Kami ang nag-develop ng security systems na gamit ng bangko nyo, yung mga sistemang nagre-record ng video at audio." Nanlaki ang mata ni Richard, nalaglag ang panga. Ang kinatatakutan niyang bangungot ay nagsisimula ng maging totoo. Ang katotohanan, ang hustisya at ang presyong kailangan bayaran. Namutla si Richard Flores para siyang nawalan ng dugo sa mukha. Ang Mendoza Tech Solutions ay hindi basta-bastang kumpanya. May kontratang nagkakahalaga ng 300 at 40 milyon na dolyar sa mga bangko sa buong bansa. Matagal na niyang naririnig ang pangalang iyon, pero hindi niya kailanman inakalang ang tagalinis na pinahiya niya ay may kinalaman dito, lalo pat siya pala ang tagapagtatag nito. Imposible, mahina niyang bulong. Binuksan ni Rosemary Aquino, CEO ng bangko, ang isa pang file sa screen. Narito ang mga talaan ng shareholders ng bangko. Si Angelina Mendoza, sa pamamagitan ng kanyang investment firm, ay may-ari ng 12% ng First National Bank. Siya ang ikatlong pinakamalaking individual na mamumuhunan natin. Tahimik na nakaupo si Josephine, ngunit matatag ang tingin habang unti-unting bumagsak ang dignidad ng lalaking kumutya sa kanya. "Mr. Flores," aniya, kalmado ang boses, "ang ginawa niyo kahapon hindi na bago sa akin." Hindi siya galit, ngunit ang tinig niya ay puno ng karanasan. "Noong 8 anyos ako, sinabi ng principal ko na ang mga batang tulad ko ay di sapat para sa advanced programs. Noong 12, inakusahan ako ng pandaraya sa isang science exam na perfect ang score ko. Noong 14, sinabihan ako ng guidance counselor na ibaba ang pangarap ko at maging mas realistic." Sinubukan ni Richard magsalita, pero natuyo ang kanyang lalamunan. Wala siyang mailabas, kundi isang mahinang ubo. "Pero ito ang totoo," dagdag ni Josephine. "Sa tuwing may nagduda sa akin,
Palaging ang resulta ang sumagot para sa akin. Ang programang di raw ako qualified. Ako ang nanguna sa klase. Ang exam na sinasabing dinaya ko, nanalo ako sa State Science Championship. Ang di makatotohanang pangarap, ngayon tinutupad ko na. Hindi layunin ni Josephine na saktan siya, kundi turuan at natututo si Richard sa pinakamapait na paraan, kapangyarihang ginamit sa hustisya. Lumapit si Angelina sa lamesa, dala ang isa pang folder. Rosemary, alam mo ang posisyon ng kumpanya ko sa diskriminasyon. Kapag ang empleyado ng isang partner ay minaltrato ang aking pamilya, lalo na ang anak ko, ito ay hindi na lang personal. Negosyo na ito. Tumango si Rosemary, seryoso. Lubos kong naiintindihan. Hindi nag-aksaya ng oras si Angelina. May alok akong solusyon. Isa na inuuna ang hustisya, hindi paghihiganti. Pero may mga kondisyon. Nakapagsalita si Richard nanginginig. Pakiusap, aaminado akong nagkamali, may paliwanag ako. Tiningnan siya ni Angelina ng diretsyo. May paliwanag ka ba kung bakit mo inakusahan ng panluloko ang anak ko nang walang ebidensya? Kung bakit inakala mong tagalinis ako dahil lang sa itsura ko? At kung bakit mo sinira ang opisyal na dokumento mula sa Harvard dahil lang sa kulay ng balat ng may dala nito? Bago pa makasagot si Richard, inilapag ni Dr. Rivera ang isang makapal na dokumento sa mesa. Mr. Flores, kalmadong sabi ng abogado, ito ang kasong sibil na ihahain laban sa iyo, diskriminasyong batay sa lahi, pampublikong kahihiyan sa menor de edad, pagsira ng dokumento at emotional distress. Ang kabuuang danyos, $2.3 milyon. Maaari ko itong gihain ngayong hapon. Nanlambot ang tuhod ni Richard. Ang sahod niya bawat taon, $85,000. Ang kasong ito ay kayang burahin ang buong buhay niya, bahay, ipon, reputasyon, lahat. Pero itinaas ni Angelina ang kamay, kalmado pa rin. Gaya ng sabi ko, may iba akong alok. Lumapit si Rosemary, nakikinig ako. Ang alternatibong hustisya. Una, panimula ni Angelina, si Richard Flores ay dapat agad tanggalin sa trabaho. May dahilan, wala siyang makukuhang benepisyo at magkakaroon siya ng permanenteng record ng racial misconduct. Napangiwi si Richards. Ikalawa, ang First National Bank ay magpapatupad ng mandatory anti-racism training program na buong popondohan ng kumpanya ko para sa lahat ng empleyado sa buong bansa. Tumango si Rosemary. Makatuwiran yan! Ikatlo, dagdag ni Angelina, hihilingin naming lumikha ang bangko ng $500,000 na scholarship fund para sa mga estudyanteng mula sa mahihirap na komunidad. Ang foundation ko ang mamamahala rito. Bubukas sana ng bibig si Richard pero tinaasan siya ng kamay ni Rosemary. Ang alternatibo, matalim na sabi niya, ay isang pampublikong kaso, investigasyon ng federal at mga headlines sa buong bansa kung paanong ipinahiya ng manager natin ang anak ng babaeng tumulong bumuo ng security infrastructure ng bangkong ito. Tahimik si Richard. Sa sandaling iyon naintindihan niya, hindi lang siya ng hamak ng matalinong bata, nagsimula siya ng giyera laban sa pamilyang may kapangyarihang kayang durugin ang kinabukasan ng buong bangko. Sige, tinatanggap ko, mahinang bulong niya. Ngumiti si Angelina, isang ngiting sapat na. Mainam, Rosemary, simulan na natin ang mga papeles, ang huling aral. Habang nanginginig ang kamay ni Richard sa pagpirma ng resignation letter, lumapit si Josephine, mahinahon. Mr. Flores, malumanay niyang sabi, ang tunay na problema ay hindi dahil hindi ako mukhang taong karapat-dapat sa respeto. Ang problema, nakalimutan mong lahat ng tao ay dapat respetuhin anuman ang hitsura nila. 20 minuto makalipas, lumabas si Richard ng gusali, dala ang isang karton ng kanyang mga gamit. Sa ibabaw, naroon ang larawang pinrint niya ng pinunit na tseke, isang mapait na paalala ng kayabangan na naging pagsisisi. May kalansing ng susi sa kanyang bulsa, pero ang tunay na bigat na dala niya ay isang leksyong natutunan ng huli na.
Sa labas, nakita niya ang isang sleek na Tesla Model S na umaalis sa parking lot. Sina Angelina at Josephine ang sakay. Ngayon lang niya napansin ang mga detalyeng dati di niya pinapansin, ang eleganteng Rolex ni Angelina, ang high-end laptop ni Josephine, at higit sa lahat ang kumpiyansang dala ng dalawang babaeng alam nilang sila'y may lugar saan mang silid sila pumasok. Naiwan si Richard nakatayo sa gilid ng kalsada parang estatwa. Natutunan niya ang pinakamahal na aral sa buong buhay niya. Huwag husgahan ang tao base sa panlabas na anyo, lalo na kung hindi mo pa nababasa ang unang kabanata. Sa isang malamig na umaga ng Taglagas, naglalakad si Josephine Mendoza sa makasaysayang pasilyo ng Harvard University. Suot ang puting lab coat na may nakaburdang pangalan, dala niya ang mabibigat na anatomy textbooks. Sa edad na 17, siya ang pinakabatang pre-med student sa kasaysayan ng universidad at kabilang sa top 10 sa kanyang klase. Kumatok siya sa pinto ng Department of Molecular Biology. Professor Aquino, marespeto at puno ng layunin ang tinig niya. Gusto ko sanang pag-usapan ang pananaliksik nyo tungkol sa genetics at racial disparities sa healthcare. Hindi lang kinabukasan ang binubuo ni Josephine, isinusulat niyang muli ang kasaysayan. Ang pananaliksik na pinamumunuan ni Josephine Mendoza ngayon tungkol sa racial bias sa healthcare ay nagsimula sa isang mapait na alaala, ang kahihiyang dinanas niya sa bangko. Mula sa isang personal na kawalang katarungan, lumawak ito at naging pambansang kilusan. Ang kanyang mga natuklasan ay nagpapakita kung paanong ang mga hindi sinasadyang pagkiling ng mga doktor ay nakaaapekto sa diagnosis at treatment ng mga pasyente. 3 malalaking universidad na ang nag-alok sa kanya ng full scholarships para sa graduate school. Sa isang siksik at luma ng apartment, nagmulat ng mata si Richard Flores. 53 na siya at isang cashier sa lokal na supermarket, kumikita lamang ng $12 kada oras. Mas mababa sa kinikita niya noon sa isang araw bilang bank manager. Ang permanenteng mantsa sa record niya, diskriminasyong batay sa lahi, ay nagsara ng lahat ng pinto sa larangan ng pananalapi. 3 beses siyang niyaya sa interview, ngunit tinanggihan bago pa siya makapagsalita. Sa tuwing nababasa ng recruiter ang kanyang nakaraan, biglang nag-iiba ang tono. Nabenta na rin niya ang bahay na 15 taon niyang hinulugan upang mabayaran lang ang mga kaso sa korte at legal fees matapos siyang tanggalin. Richard, Register 3, ngayon, sigaw ng supervisor niyang mas bata pa sa anak niya. Wala man lang, sir. Para sa kanya, isa lang si Richard sa schedule, isang matandang empleyado pilit bumabangon. Tuwing break, minsan ay tinitingnan ni Richard ang balita tungkol sa Mendoza Tech Solutions. Ang kumpanya ni Angelina Mendoza ay lumago ng 340% sa loob lang ng 1 taon at nakapasok na sa pandaigdigang merkado. Ngayon siya'y itinuturing na isa sa pinakamaimpluwensyang CEO sa bansa. Laging iniimbitahan para magsalita tungkol sa inobasyon, diversity at corporate responsibility. Ang pinakamasakit, ang supermarket na pinagtatrabahuhan ni Richard ngayon ay gumagamit ng security system na gawa ng Mendoza Tech Solutions. Tuwing maglalagin siya para sa shift niya, lumilitaw sa screen ang logo ng kumpanyang iyon, isang digital na paalala ng araw na akala niya ay pinoprotektahan niya ang bangko. Pero talagang ibinaon niya ang sarili sa kapahamakan. Sa pamumuno ni Rosemary Aquino, at sa mga kondisyong itinakda ni Angelina Mendoza, naging modelo ang First National Bank ng pantay na pagtrato at inklusibong serbisyo. Ang mandatory anti-racism training na pinunduhan ng Mendoza Tech ay pinag-aaralan na ngayon ng iba't ibang institusyon. At ang $500,000 na scholarship fund ay nakapagbigay na ng pag-asa sa 100
at 27 estudyante mula sa mahihirap na komunidad. Si Maricel, ang dating tahimik na receptionist, ngayon ay Customer Service Department Head. Sa isang panayam, sinabi niya, minsan may kailangang magbayad ng presyo para sa pagkukulang ng isang institusyon upang ang iba'y matuto at umunlad. Si Richard Flores ang nagturo sa amin sa pamamagitan ng kanyang kabiguan kung paano sinisira ng pagkiling ang hindi lang buhay ng iba kundi pati ang sariling karera. Si Rosemary Aquino ngayon ay kinikilalang tagapagsulong ng diversity sa bansa. Sa isang awards gala, tumanggap siya ng tropeo at sinabi, minsan, ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay ipinapanganak sa pinakamasakit na sandali. Isang 16 na taong dalaga ang nagpapaalala sa ating lahat na ang paghusga batay sa itsura ay hindi lang mali, kundi isang kamangmangan. Mula sa kanyang dorm room sa Harvard, pinanood ni Josephine ang seremonya. Ngumiti siya habang pinapalakpakan ng higit 500 business leaders ang kanyang ina, si Angelina, habang umaakyat sa entablado. Ang isang araw ng kahihiyan ay naging binhi ng pagbabagong pambansa. Ang kanyang ina ang bumuo ng policy mula sa sakit at si Josephine ang gumawa ng layunin mula sa diskriminasyon. Sa kanyang desk, katabi ng mga medical textbooks ay isang naka-frame na larawan. Silang mag-ina sa harap ng Harvard Gate noong graduation niya sa high school. Sa likod nito nakasulat ang mensahe, sa aking anak na nagturo sa akin na ang dignidad ay walang presyo at ang hustisya ay hindi naluluma. Ngayon ay 20 taong gulang na si Josephine, nasa 3 taon ng medical school, spesyalisasyon, pediatric cardiology. Ang kanyang pananaliksik sa racial disparities sa healthcare ay naging batayan na ng bagong hospital protocols sa 5 estado. At si Richard, nandoon pa rin sa parehong supermarket, 56 na siya. May arthritis sa parehong kamay dahil sa taon ng pagbubuhat at trabaho. Ang mga dating katrabaho niya sa bangko na minsang tumatawa habang pinapahiya si Josephine ay hindi na makatingin sa kanya tuwing dumadaan siya sa cereal aisle. Hindi sila nahihiya sa kanya, nahihiya sila sa sarili nila. Tumawa sila nang punitin niya ang tseke, tumawa sila nang tinawagan niya ang pulis. Ngunit ngayon, wala nang tumatawa. Hindi kailanman nagsalita si Josephine sa publiko tungkol sa nangyari. Ngunit ang mundo ang nagsalita para sa kanya. Isang viral TikTok ang may pamagat, How a Racist Bank Manager Destroyed His Own Career in 5 Minutes. Umani ng higit 3 milyon na views. Ipinakita nito ang before and after, ang pag-angat ni Josephine at ang pagbagsak ni Richard. Sa huli, sinubukan ni Richard na hamakin ang isang matalinong dalaga dahil sa kulay ng kanyang balat. Pero ang tunay na napahiya ay siya. Natutunan ni Josephine ang isang mas makapangyarihang bagay kaysa paghihiganti. Ang hustisya ay hindi pagganti ng apoy sa apoy. Ito ay pagningning ng napakaliwanag na kahit ang bulag ay makita ang liwanag mo. Natutunan niya na ang pinakamabisang ganti ay hindi ang sirain ang mga nagduda sa iyo, kundi ang magtagumpay ng lubusan hanggang sa maunawaan nila kung gaano sila kaliit mula pa noong una. Minsan, inilalagay ng buhay ang diskriminasyon sa ating daraanan, hindi para tayo'y magpakumbaba, kundi para ipaalala na ang ating kadakilaan ay hindi kailanman nakadepende sa opinyon ng iba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga tunay na kwento ng katarungan, tapang at pag-angat sa gitna ng pagsubok. At palagi mong tandaan, huwag kang basta maghusga sa panlabas na anyo ng isang tao, sapagkat baka tinatanggihan mo na ang isang obra maestra kahit hindi mo pa nabubuksan ang unang pahina.